Nasa linya po ng ating telepono si DOT si Secretary Marojas. Magandang tanghali po, Secretary. Si Mariz Umali po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Mariz. Secretary, una po sa lahat, kumusta na po ang sinasagawang search and rescue operation po para kina Secretary Robredo at dalawa pang ibang kasama niya? Well, patuloy ang search and rescue operation, airborne, surface ships at saka underwater. Nagkakaroon ng grid pattern ngayon na pinaghati-hati. Halimbawa, there's about 50 divers dito ngayon magmula sa Coast Guard, sa Navy, sa PNP. So, pinaghati-hati nila yung area. Doon naman sa aircraft, ganun din sa mga helicopters, pinaghati-hati yung area na dapat na i-search. Secretary, paano po yung ginagawang pagsuyod, especially underwater? Dahil ang understanding ko, masyado pong malalim yan, mga 180 feet or 60 meters ang lalim nitong karagatan dyan kung saan sinusuyod itong bumagsak na eroplano at kung sakasakali po ay napakadilim sa ilalim ng dagat. Medyo malalim na ito dito. Nasa 60 to 90 meters ang depth dito in the possible areas, no, in the search areas. So ang ginagamit ngayon yung sonar equipment na in-airlift kaninang umaga mula sa Cebu at ngayon naka-deploy na at ginagamit na tinutow na ng Navy in the area. Secretary, ito pong sonar equipment ay isang marine survey equipment po, no? Ginagamit sa paghanap. How exactly will this help in the search and rescue operations? Oo. Well, itong sonar equipment ito, nagpapalabas ng signal ito at kung ano man ang tinatamaan ng signal, bumabalik ito at nakikita sa sonar screen kung ano yung mga hugis na tinatamaan itong sonar signal na ito, no? So, this is a look-down sonar. So, malalim ang nakikita nito, pero hindi gaano kalapad. So, pabalik-balik sila dito sa search area para ma-cover yung kabuuan ng area. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po nakikita yung mismong katawan ng eroplano? Wala pa, hindi pa. Wala pa nga nakikita. Secretary, base po sa account ni Abrasado, ano po ba talaga yung nangyari nung nagkaroon ng engine trouble? Nagkaroon ng engine trouble 30 minutes out of Mactan, Cebu. And sabi nung piloto na susubukan nilang bumalik sa Cebu. And after that sabi ng piloto na susubukan na lang nila, mas malapit kasi yung airport ng dito sa Masbate. So ayon sa kay John Abrasado na naka-ready for landing na sila kasi naka-flaps down at saka naka-wheels down or gear down na, no? So nandito na, naka-line up na sila sa runway, lamang medyo kinapos at they hit the water mga 500 meters from shore. At ikinakwento po, Secretary, ni Abrasado na pinilit pa po niyang hawakan o mukhang nakayaka pa po siya kay Secretary Robredo. Pero ano po nangyari after that? Well, nung nakita niya na mukhang magka-crush na nga sila, ay niyakap niya si Sec Jess. Siniguro niya na nakatali yung kanilang mga seatbelt at tumama na nga sila sa tubig. At nung nagkamalay siya, hanggang dibdib na yung tubig sa loob ng cockpit, yung nose ng eroplano ay parang pasubsob, no? Padive at mabilis yung pag-akyat ng tubig. So, kinapkap niya or parang hinanap niya sa kamay si Sec Jess, hindi niya na mahanap at nirelease niya yung kanyang seatbelt. And nakalabas siya dun sa bukana na kasi nagkaroon ng fracture yung fuselage, nagkaroon ng pagbukas. So doon na siya lumangay, hanggang lumangoy na siya sa taas. Huli na lang po, Secretary, sa ngayon po kasama po si Pangulong Aquino. Ano po yung mood niya at ano pong direktiba ng Pangulo? Very serious, very somber, very focused ang Pangulo.
nandito talagang binomonitor niya at sinusubaybayan niya yung search and rescue operations, yung paghati-hati ng mga resources, halimbawa mga divers, yung mga helicopter, at tinitingnan niya na nasa tama at saka porsigido lahat ng mga kasama dito, at talagang sinusubaybayan niya to at sinisiguro niya na ginagawa ang lahat para mailigtas natin si Sec. Jess Robredo. Alright, maraming salamat po, Thank you. DOTC Secretary Marojas. Magandang tanghali po sa inyo.